1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Isang maulan na Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At syempre, ayan nga, nakikiramay ako sa mga nababaha ang bahay. Oo, Diyos ko Lord, naranasan ko yan. Ay nako, grabe. Isa yan sa mga talagang pinangako ko sa sarili ko na ayoko talaga nararanasan na yung mga ganyang baha. Kasi nga, una, ang hirap maglinis. Oho, yung mga putik-putik nga, Diyos ko Lord. Tsaka yung amoy, nakakalokan, tagal matanggal after. Yung bahay namin noon, pababa pang ganon. So, pag pumasok yung tubig, talagang lilimasin mo siya ng pag ganon. Kasi nga, malalim ganon. Hay nako Lord. Kaya yung habang nanonood ako kanina ng mga vlogs, nakaka-relate talaga ako sa sitwasyon nila. And then ayun nga, hangad ko na sana tumigil na talaga ang ulan para hindi na, alam mo yon, madagdagan pa yung taas ng tubig. Kasi naman, Diyos ko, nakakaloka. Kawawa naman yung mga binabaha. Ayan, yung mga gobyerno natin, no? Sana naman nakikita ang hirap ng mga kababayan natin. Ay, Lord, Diyos ko, Lord. Kanino ba natin isisisi ang sitwasyon na ganito? And then, ayun. So, syempre, magdasal lang tayo at laban. Kaya natin to. At eto nga, Diyos ko, Lord. Maraming salamat. Syempre, sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat naman sa love and support. And then, of course, syempre, sa mga makasolid na makamama Sam dyan na laging tumututok, maraming salamat guys sa inyong lahat. At saka hindi lang yon, syempre, yung mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. So, maraming salamat sa love and support na alam niyo yun, hindi niyo ako binibitawan kahit anong mangyari. Doon naman sa mga taong ayaw sa akin, wala naman akong magagawa sa inyo, di ba? Choice ninyo yan. Kung gusto niyo tumutok dito at nai-enjoy ninyo yung mga vlogs ko, ay nako, napakalaking blessing yan para sa akin. Pero syempre, doon naman sa mga tao na, alam mo yun, nagtataas ng kilay at ayaw sa akin, wala naman akong magagawa, di ba? So, ang purpose ko nga, tumaas yung kilay ninyo sa mga chika ko. Charot, hindi. Wala akong magagawa dyan. Maraming channel kayong pwedeng mapanooran na alam nyo yun, napapasa sa mga panlasa ninyo, sa utak ninyo, yung mga ganon. Kasi dito, syempre, sa channel ko, simple-simplihan lang tayo. At alam naman ninyo na chikadora lang ako. Ganon. Minsan may mga paharin, minsan may mga pa-joke, ayun. So, maraming salamat naman sa mga malalawak ang utak dyan na nakakaunawa kung ano ang meron sa channel natin. Di ba? So, yan. And then, of course, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Ito nga para sa una nating chika. Dating kandidato sa Mr. International na si Mr. Nigeria, kung saan ay naging runners-up siya noong nakaraang taon, ay ngayon ay magiging pambato naman sa Mr. Global 2026. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, so hindi lang si Mr. Netherland ang magiging pambato dito sa Mr. Global na galing sa iba't ibang klase ng pageant, di ba? Galing siya sa Mr. International, galing siya sa Supranational, ngayon naman pumunta sa Mr. Global. And then, ito din, syempre si Mr. Nigeria, tumalon din. Ay, nako, winner yan. Sobrang gustong-gusto ko yan. Ang ganda ng katawan, panalo, winner. Ayun. So, syempre, magaling yan pagdating sa
Q&A, marunong din sumagot. Pero kasi nung last time, doon sa sa Mr. International, parang na mental block siya. Oo, hindi niya alam kung paano niya sasagutin yung tanong. And then I hope na sana dito sa Mr. Global, pakita niya talaga yung galing niya pagdating sa communication skills. And I hope na mas prepared siya ngayon, di ba? Kasi may experience na siya. Bata pa yun si nakalimutan ko yung name yan eh. Bata pa yan, and then ayun. So, okay na sumali siya dyan dahil malay mo, di ba? Siya ang magwagi ng Mr. International. Ang bongga ng kandidato nila ngayon. Kasi nung last time, hindi masyado ganun kakabog, pero magaling magsalita. Pero ngayon kasi may kagwapuhan to, malakas ang appeal ng batang to, at winner talaga ang sexy ng katawan neto. Diyos ko Lord, talagang maglalaway ka sa kanya ng bonggang-bongga. So panalo talaga, inalagaan niya ng maigi ang kanyang katawan. Di ba? Kasi nakita ko nandun sa Mr. International. Ayan ha, baka na naman sabihin naman ninyo, laswa-laswa ako. Hindi ako malaswa. Ano lang to, ganun talaga ako magsalita. Charot! Sa mga kalalakihan lang naman. And then, of course, wish all the best para kay Mr. Nigeria. And then, of course, Laban. Di ba? So, yun. So, Laban lang yan. Kayang-kaya niya yan na makuha ang titulong Mr. Global 2026. Malay mo, di ba? At para naman sa sumunod na chika, pambato ng Chunburi dito sa Miss Universe Thailand, Mama Sam, tingin mo malakas ba ang laban? Sa Miss Grand, Chunburi ang nanalo. Ngayon naman, syempre, ini-aim nila na makuha din ang corona ng Miss Universe Thailand. Maganda yung pambato nila, kung ganda ang pag-uusapan. Panalo ang styling, panalo ang eksena. So, syempre, naabangan natin sa kanya kung paano din siya sasagot sa mga Q&A, di ba? So, yun naman doon naman nagkakaalaman Pero isa siya sa mga dapat mong tutukan kasi bukod doon sa may ganda na, panalo din umeksena talaga. And then, tignan natin kung siya nga ba ang kakabog kay Phuket at saka kay Contep Mahanakon. Di ba? Si Contep Mahanakon, nakakaloka kung ito na naman ang mananalo. Wala na bang iba kundi Tarina and Tarina and Tarina. But wish all the best for Tarina, di ba? Kasi si Tarina naman, lumalaban naman. And good luck, di ba? So, yon. So, tingnan natin kung kayang pataubin ni Chunburi si Tarina at saka si Phuket. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, syempre, pinag-uusapan din, ang eksena, syempre, ng, anong tawag dito, ni Mr. Arnold, nakakaloka, ang Miss Island Philippines. Yes! Anong chika ko dyan? Ang chika ko dyan, naloka ako kasi siya pala yun. Pasabog, di ba? So, maraming nagsisalihan sa kanya ng mga candidates from another pageant. Na alam mo yun, na naloka ako kasi parang, wow, bakit nandito si Atisa? Bakit nandito si ganito? Nandito si ganyan. Grabe. In fairness, ha? Kay Mr. Arnold, Miss Island Philippines. Magkaiba ba yung Queen Island? Parang feeling ko magkaiba sila. Kasi hindi ko alam kung the same lang ba itong pinag-uusapan dito sa tinatawag na na Queen Island ba to? Queen Island, ano ba to? Queen Philippines Island? Hindi ko alam kung mag-iisa lang sila. Medyo naloka ako kasi meron pang, ngayon di ba pinag-uusapan na pageant na hindi ko alam kung ano ba ang purpose at ano ba. Kasi 25 million pesos daw ang cash prize. Kaya daw nagsisalihan to. So, hindi ko alam kung ito ba yung kay Arnold or another pageant. Kasi di ba may kachabit, si Chabit kahapon chumika-chika. Tapos ngayon, si Arnold naman, naglabas naman na, yes, ito yung pageant na ganito, at ganito yung mga magiging corona. Hindi ko alam kung the same ha. Parang feeling ko same So, malalaman natin yan. Kasi naluloka ako dito sa pageant na to. Bukod doon sa mataas na yung papremyo, Diyos ko Lord, panalo. Yung kay Arnold kasi, Miss Island Philippines. Tapos yung isa naman, yung pinag-anuhan ng mga ng mga beauty queen. Ano bang pageant yun? Anyway, so hindi ko alam kung it's the same. But
let's see. Aha. So, matagal pa naman to yung kay Arnold. Pero yung ngayon, yung pinag-uusapan, paano naman kasi 25 million. Kaya nagsisalihat sila Atisa, sila ay nako, sila Michelle D. Oh, hindi ko alam kung ayun yun. Kung ayun yun, parang tapos ang papanalunan nila ang mga title. Parang nakakaloka, di ba? So, yun, basta laban. Just ko, enjoy na lang natin kung ano yung meron sa mga pageant na yan. Medyo naguguluhan ako, paki-clear na lang. Oh, naguguluhan ako sa kanila. Anyway, so, laban. And then, ito ang sumunod nating chika. Ito nga, syempre pinag-uusapan din ng lahat, sabing ganon. Ito daw, pambato ng Myanmar sa Miss Cosmo at saka sa Cambodia ay mga dating Miss Grand. Oho, goodbye Miss Grand na at hello na to Miss Cosmo. Bumaliktad na yung mga candidates na to. Well, ayun yung kagustuhan nila. Kung feeling nila ay hindi sila nabigyan ng katarungan doon sa Miss Grand dahil hindi sila nag-title, ang masasabi ko lang, mga ambisyosa sila. So, feeling nila magta-title din naman sila sa Miss Cosmo. Nakakaloka, di ba? So, parang mga, sila, para silang mga ambisyosang palaka, charot. Na, hindi, kasi parang feeling ko naman, hindi naman sila napabayaan dito sa, sa Miss Grand. Kasi, hindi naman sila na-unplaced, nabigyan nga sila ng corona eh. Ano nga lang, runners-up. Oho. So, si Myanmar umabot sa second runner-up. Buti mo umabot pa siya sa second runner-up eh. Ang dami-daming mga deserving noon na mas bongga pa sa kanya. Charot. Di ba? Tapos, eto naman si Cambodia, ganun din, naging fifth runner-up. So, buti nga nabigyan sila ng chance na makapasok ang Cambodia, ang Myanmar sa Miss Grand. So, ibig sabihin, kaya sila kilala ngayon dahil sa Miss Grand. Oho. Pero, yung sumali sila dyan sa another pageant na Miss Cosmo, okay lang din naman yon kasi di ba tapos na rin naman yung experience nila sa Miss Grand. Pero, wag naman sanang gamitin na parang, ayan na, nandito na kami. Dito kami sa Miss Cosmo. Kasi parang feeling ba ninyo, mas bibigyan kayo ng highlight dyan. Charot. So, yun. Ako para sa akin, wish all the best. Kung ano yung na-experience nila sa sa Miss Grand, ayun yung magagamit nila sa Miss Cosmo. Sa magiging laban nila. Syempre, yung kumpiyansa nila, saan ba galing yun? Sa Miss Grand, di ba? Kasi syempre, first time, tapos ngayon, second time, may alam na sila kung paano gumalaw. And then, sana naman, maging humble at huwag nilang kalimutan kung saan sila nanggaling. Ganon! So, kung makaano tong mga to, kala mo, hindi naman sila nabigyan ng chance sa Miss Grand. Ang Miss Grand kaya ang nagpakilala sa kanila, di ba? So, yon, ganun lang, laban lang. Kung feeling nila, parang feeling nila nagamit sila doon, ay nako, ganun din naman ang magiging istorya ninyo ngayon. Charot! So, yun, basta laban lang. So, wish all the best para sa kanila. At naniniwala naman ako na may ibubuga naman yung mga candidates na yan kasi may experience na. Ganon, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, Katrina Johnson, naghahanda na para sa laban niya sa Miss International. Mama Sam, tingin mo, siya na kaya ang susunod na reyna? Ay nako, yung iba sinasabi nila hindi naman daw ganong kabongga. Pero ako, naniniwala ako kay Katrina Johnson na yung determination niya, ayun yung magpapanalo sa kanya. And then, syempre, supportahan na lang natin kasi hindi natin alam kung ano din yung magiging atake ng ibang candidates. And then, ako naman naniniwala naman ako dito kay Katrina Johnson na, alam mo yon, aariba to ng bonggang-bongga. Kasi syempre yung goal niya is makuha ang corona. So kung ano man yung magiging resulta, so wish all the best for her, di ba? And laban, tiwala, ayun yung mga kailangan nating gawin. Kasi sino ba ang magtitiwala sa kanya, di ba? Tayo-tayo lang. Kumbaga parang suportahan natin at pagkatiwalaan natin kung ano ang maibibigay niya sa laban niya doon sa Miss International. Di ba nga gano'n? Sabi nga gano'n, magtiwala tayo sa gandang binibini. Gano'n! And then, yes, nagtitiwala ako at naniniwala ako.
Kaya laban. Para naman sa sumunod natin, chika, ito nga may sinasabi, may nanalo na dahil si Madam Julia. Mukhang bet na bet daw ang pambato ng Czech Republic dahil mukhang ito ang susunod na Miss World. Anong chika mo dito, Mama Sam? Si Czech Republic maganda, to be honest. Oho. So yes, nakikita ko si Czech Republic pwede maging tinik sa pambato natin sa Miss World. Pero, syempre, kung ano man yung drama dyan ni Czech Republic, drama niya yon. At lahat naman ng mga candidates may paandan. Nagkataon lang na maganda lang talaga si Czech Republic. Maganda si Czech Republic. Yung beauty niya ay pwedeng maging Miss World. And then, pakita niya kay Madam Julia. Hindi naman porkit may picture silang dalawa ay ibig sabihin na eto na si Czech Republic na yung mananalo. Hello. Oh. But, malaki yung chance ni Czech Republic kasi naman beautiful talaga siya. Pero ang tanong, purpose nga ba? Charot. May purpose nga ba? Ganon. So, yon. Sabi ng ganon, dapat beauty with the purpose. Diba? So, yon. Basta, magtiwala na lang tayo sa ipapakita niya. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, sigaw ng mga basher ni Asia Rose Simpson. Hindi daw mananalong Miss World. So, hindi pa man nagsisimula ng todo-todo ang labanan dito sa Miss World, hindi pa naman nagsasasig ceremony, ay may mga paganyan na. Ako para sa akin, sa Asia ay tamang galawan, tamang timpla ang ipinapakita niya dito sa Miss World. Maganda yung mga styling, maganda yung mga sinusuot, at talagang na masasabi kong naghanda ang bata. Di ba? So, siguro pagkatiwalaan na lang natin siya ng bonggang-bongga sa mga ipinapakita niya. Oho. So, trust the process. Oho. Doon naman sa mga may nagsabi pa, may nabasa ko na kung hindi makakarating ng top 20 yan, mark my word. O sige, mamark ko yung word na yan. Di ba? So, ganyan din yung sinabi niyo kay Katrina Ligado noon. Ako para sa akin, trust the destiny, trust the, tawag dito, process. Sabi nga ni Asia, gagawin ko yung lahat ng makakaya ko para makuha ko yung corona ng Miss World. Pero kasi hindi niya na kontrolado yon. Kung ito ay ibibigay ng Diyos para sa kanya, ayun na lang yon. So, nakikita ko naman na ginagawa ni Asia yung lahat ng makakaya niya sa laban niya. 'Di ba? Ngayon pa lang nakita natin yung mga ilang araw pa lang sila pero grabe yung styling niya, hindi nagpapabaya. Panalo at panalo din yung orahan, panalo din yung eksena. So doon sa part na yon, I'm happy for her. Na alam mo yon, simple lang yung pinapakita, hindi kailangan mag-pretend, hindi kailangan laging sabog na sabog yung ganda. So nandoon lang siya sa tema na parang this is it. At nakikita ko sa kanya yung pagka-Pilipina na alam mo yon, straight hair lang, simple lang, mas simple, mas bongga. Sabing gano'n hindi daw maganda, parang okay, so ikaw pumalit doon, baka mas maganda ka. Di ba? So, nakakaloka. Kung hindi kayo naniniwala, okay lang din naman yan. Pero ako, para sa akin, syempre, sabi nga gano'n, hype na hype naman to ni Mama Sam. Hindi hype na hype. Ando doon siguro na nagtitiwala ako at naniniwala ako sa kakayahan na meron siya. At yung kabuuan niya bilang isang pambato ng Pilipinas, yung quality na meron siya, meron yon. Kasi the way kung paano mag-isip, the way kung paano i-eksena yung sarili niya. And wish all the best, syempre, para kay Asia. Hangad ko ang tagumpay ng Pilipinas sa laban natin dito sa Miss World. And then, tulad nga na sinabi ko, sana makita na yun ni Madam Julia. At parang feeling ko naman, winner! So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support, sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.